Galing pa ng Cavite, ilang oras na biyahe para lang magawa natin itong koi fish na may lotus sa ilalim. At ang gusto ni Sir ay maging makulay ang kanyang tattoo. Sa hindi inaasahan, bigla pa natin na cover up yung pangalan ng kanyang asawa. Mukhang yari tayo. Nice day ngayong araw. Dahil nandito na sila Sir, hindi na natin to papatagalin pa. Kaya idikit na natin tong design na gustong ipatato ni Sir. At sa pagdikit ng stencil, gamit pa rin natin ang stencil transfer gel ng Crazy Tattoo product. At ganito nga kabisang pagdikit natin ng stencil. At pagkatapos idikit yung stencil, i-ready naman natin yung mga kailangan natin gamitin sa pagtatato. May nagtatanong para saan daw ba yung tinutupi ko na tissue. Bali, nilalagay ko yan sa pinakadulo ng machine nang sa ganon ay maging makapal yung hawakan para mas komportable ang paghawak ko ng tattoo machine. Bali, ganyan yung itsura kapag nabalutan ko na. At syempre, sa ginagamit natin na produkto sa pagtatato, kasama pa rin natin ang produkto ng Crazy Tattoo Supply. At dahil na-ready na natin ang lahat, umpisa na natin to. Bali, ang napag-usapan namin ni Sir ay koi fish at lotus yung balak niyang ipatato. May sinend siya na gusto niyang ipatato at wala naman siyang balak na ipakover up yung tattoo niya. Bali, sa ilalim kasi ng kamay ni Sir, meron siyang tattoo na matagal na. At ang nakalagay ay pangalan ng kanyang partner. Medyo hindi ako sure, pero ang sigurado ko may pangalan na nakasulat at kung pangalan niya ni ma'am, humihingi na kagad ako ng paumanhin dahil matatanggal natin o matatamaan natin yung pangalan niya. Sorry na kagad ma'am dahil napag-usapan namin ni Sir na i-cover up na nga lang daw para din maipasok ng maayos at malapat yung design na gustong ipatato ni Sir. Nabanggit ko na nga rin kay Sir na siguro ipatato na lang ulit ni Sir. Nang sa ganon ay kumita yung mga tattoo artist. Parang mali kawawa tao sa'yo. Si Sir talaga ang nag-decide niyan. Nautusan lang talaga tayo. Syempre, masunurin tayo at kung ano yung gustong mangyari ni Sir, syempre gagawin natin. At dito sa ginagawa nating tattoo, hindi tayo masyadong nahirapan dahil nanonood lang si Sir. Kalmadong kalmado at para lang tayong nagdo-drawing sa papel. At ang kagandahan pa, medyo may kaputian din yung balat ni Sir kaya maganda rin sa kanya yung colored na tattoo. Bali, isang paalala na lang din kapag medyo hindi ka ganun kaputi, iwasan mo na lang din na magpatato ng mga colored. Pero kung gusto mo talaga ng colored kahit hindi ka naman maputi, problema mo na yon. Basta wag mong i-question sa artist kung bakit nagiging medyo dark yung colored na pinagawa mo. Ganon kasi talaga yun kapag medyo maitim ka, medyo nagda-dark talaga ang tattoo. Hindi lang naman din sa colored na tattoo, kahit naman din sa black and gray. Kumbaga advantage talaga kapag maputi ka, medyo aangat talaga yung tattoo at sobrang ganda talagang tignan mapa-black and gray man yan o colored. At gaya nga ng biro nila Sir sa kasama nila, kung balat mo naman talaga ay maitim, meron tayong white ink at siguradong kitang-kitang tattoo mo kapag nagpatattoo ka ng white ink. Mukha lang talagang nakakatawa pero kapag maitim, kitang-kita naman talaga ang white ink. Sigurado naman talaga tayo doon dahil kung black ink yung gagamitin, siguradong hindi rin naman talaga makikita. Medyo kita lang. At kahit ano pang kulay ang balat mo, magpatattoo ka dahil wala namang pipigil sa'yo. At sigurado akong maraming artist ang nag-aatay sa pagdating mo. At eto na nga din, medyo patapos na tayo at papakita na rin natin kung ano ba yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Linisan na natin yan gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo product. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Bumiyahe pa sila Sir ng napakalayo. Ang pinakamaganda ay napasaya naman natin si Sir. Hindi lang ako sure sa sasabihin ng asawa niya bakit pinabura yung pangalan niya.